Tonet, isa ka bang kaibigan? I do not appreciate that tone. Sorry, JP. Ay, Tonet, not everything is about you. Ayan, so dahil ano ba ngayon? So kulang kami ng isang episode na i-upload. Nagkamali kami ng pagmath. Oo, nagkamali kami ng bilang. So ngayon nagmamadali kami na makapag-record. So nag-surprise recording kami. Kasama ang mga VVIPs na puyat at 11:30 PM. Exclusive sa VVIPs natin. So minsan, nagla-live recording kami. Actually, ngayon na lang ulit nag-live recording. So nag-surprise live recording kami sa Discord. Tapos kanina, hanggang 150 lang pala na channel namin si Queen Yasmin. Pero dahil sa kabutihan ng mga mga VVIP sa Discord namin, si Gio, si Butch, si Ellie, si Hako, si Iza, si Jenny, si Jovi, si Matt, at si Neko, ay na-boost ang aming Discord. Ang tawag dun, channel? Ay, channel, stage channel, oo. Kaya ngayon, tayo ay 167,000 sa ating surprise live recording. Thank you, guys. Thank you, guys. Sige, dahil nga surprise live recording, nag-isip kami ng parang ng topic na pasok na kaya namin pag-usapan kahit ano. Wala kaming preparasyon. Or catch up, ganyan. Catch up. Kochi. Matagal-tagal na rin yung last natin na catch up. Oo. So ngayon, nasa ano ko, nasa Timog. Phnom Penh. Ay, akala ko Timog. Kasi parang Kukun yan, di ba? Kukun Hotel. Di hotel. So ngayon nasa Phnom Penh ako sa Cambodia para sa sound mixing ng Sunshine, yung film namin. Kasi nga, mag-premiere kami sa Toronto, sa TIFF, Toronto International Film Festival. Malakas na palakpakan si Antoinette Hadaone, ang isa sa mga haligi ng pelikulang Pilipino. JP, paki-explain muna ano ang sound mixing. Ayan. So, yung sound mixing, no? Wow! Meron mo talagang kayan. Ikaw lang mag-explain, project ko ba yan? Diba, andyan na eh. Andyan na sinasabi mo na eh. Siyempre ako yung nag-host, tapos co-host ka. Okay. So, yung sound mixing, ang ano niyan, minimix mo yung sound. Hindi, kasi di ba kapag nag-record ka, may audio recording ng dialogue, ng ambient sound, music, ano pa. Basta yun, yung lahat ng mga naririnig natin sa pelikula. So yung mixing, kumbaga nile-level niya yung mga audio na nire-record para dun sa pelikula, ganon. So, bakit nasa Cambodia si Tonet? Ay dahil gusto lang niyang mag-shopping habang nagtatrabaho. Tama. Wow, wala nga oras makapag-shopping dito. Pero yung unang message niya parang, JP, penga akong mga reco para kung saan mo pwede mag-shopping, ganyan. Pero nakapunta ka na dito sa Cambodia, di ba? Ay, yung sound designer namin, yung sound designer din namin sa Fangirl, si Vincent Villa. Isa siyang French na sound designer na based dito sa Cambodia. So, sobrang ganda ng studio niya dito. Nakakaingit. Nag-picture-picture ka, ang ganda. Ano siya, Atmos. So, ano ang Atmos, Tonet? Atmos is from the root word atmospheric. Pero totoo, di ba? Tama ba? Kasi di ba merong 5.1? Ano siya, technology siya from Dolby. Oo, yes. Meron kasing 5.1, di ba? So, ibig sabihin, from 5 channels. Thank you. Andito ang aking line producer. Gusto mo i-ganun ka? Meron ba siyang idiot board kasama para ko sa'yo? May idiot board. Kasama ko ang aking line producer si Rain. So, pag 5.1, pili ko na inis na siya na hindi natin na-explain mais. Galing siya sa 5 channels yung sound. So, I think dalawa sa harap, tapos hindi ko na alam. Pero kumbaga, hindi siya stereo na dalawang channels lang ang pinanggagalingan. So, stereo usually yan yung mga TV. Atmos, I think 925,000 yung channels. Sorry. Wala nakalagay dito eh. Teka lang, baka mamaya mahalo tayo. Ilan ang channels? 12 ata, 12. Surround, nagsalita ulit si Rin. Dito ka na kaya? Pero 12 ata ito. Ang Atmos surround sound. Surround.
So kung kunwari Yes. nakapanood na kayo sa promenade sa Green Hills, meron silang Atmos doon. Kapag may sinuntok, feeling mo sinuntok ka kasi narinig mo sa likod. Ganyan. Sinuntok. Di ba? Kasi nga surround sound. Sample mo. Para kapag may sinuntok, parang, uy, is that me? Or baka mas yung kapag kunyari race car na umikot, parang mararamdaman mo na umikot talaga siya from left to right mo, na paikot clockwise to counterclockwise. Yes. Clockwise to counterclockwise. Clockwise, ganon yung pag-ikot. O, Clockwise to counterclockwise. Ba yan? Bumalik. O yun. Yung studio ni Vincent dito sa Cambodia, nagmi-mix kami for Atmos. Kahit wala namang masyadong Atmos sa Pilipinas na sinyan. Anda So sa at Green least Hills. ready. Ulit sa Green Hills, ayun. Anong pangalan Yun lang. nung studio? Akala ko nung una Gongcha, pero Kongcha. Tama? Kongchak. Anong ibig sabihin nun? It's from the root word atmospheric. Basta Kongchak Pictures. Pero sa kanya Ganda. yun. Siya may ad. Oo, sa kanya. Nakakatuwa. Tapos, nagpapunta pa siya ng mga experts sa Atmos from London. And from, From LA pala, sorry. From My LA God, para i-check yung... mali-mali yung mga information. Pareho naman letter L. May pagbigyan na. Ito naman Ba't parang hindi naman na lang nakapatay ibis? ako. Para i-check yung kung tama yung specifics ng So, kailan ka ba aalis papuntang Toronto? Is it Toronto or Toronto? It's Toronto. Wow! Ang daming silent letters. Naging two-syllable. Sa mga ka-eme natin dyan sa Toronto, I think may tickets na available for Sunshine. So, dun sa tiff.net, nandun yung mga tickets. Ang world premiere ay September 13. Pero may 3 screenings kami. September 13, 14, and 15. Punta mi, tsaka yung producer ko, si Gio Lumuntad. Kayong dalawa lang? Pero, sana makapunta si Maris. Ay, bakit? Kasi busy siya. Busy. Oo nga, naglabas siya ng bagong may bagong project. Siya talaga naglabas, no? Siya naglabas. Siya nag-upload. Yung teaser ng Incognito. Naka-scheduled posting. So, pag-usapan natin ngayon, mga travels. Recent travel. Kasi si JP nagpunta ng Antarctica, tapos ako naman nagpunta ng Africa. Yes. Medyo malapit lang naman yun sa isa't isa. Nagpunta siya ng Bangkok. Nagpunta ako ng Kenya and South Africa. Okay, sige, pakilala muna tayo. Ako si Tonet at ang next dream destination ko ay Peru. Hindi ka pa nakakapag-Peru? Hindi pa ako nakapag-Peru. Ang next dream destination ko, ano ba? Gusto ko ng Brazil. Ay, ako din. Gusto ko din. Christ the Redeemer. Oo. Ang mahal lang kasi talaga ng ticket, di ba? Walang visa dun eh. Wala nga. Parang dapat pag magsa South America, maka-5 ka na. Or 6. Totoo. Tuhugin mo na. Parang 2 months ka na dun. Totoo. Okay, at ito ang... Walang kwentang podcast. Watch it first on YouTube, guys. Tayo ay 186,000 sa Oh my ating God. surprise live recording. Thank you, guys. So, if you want to be part of our live recording, punta kayo sa walongkwentangpodcast.com. That's sa walongkwentangpodcast.com. And pwede kayo maging part ng mga surprise live recordings like today. And part of your subscription will go to our My Kwentang Scholar. For this semester, isa siyang buong classroom. Pero baka maging 2 classroom. Inaayos na namin yan. Thanks, Chris. So, Yes, sa September, yung ating field trip sa ating napiling public school classroom. Tapos, sa mga dating nagvi-VIP na, nag-change na kasi yung parang mechanics ng pag-subscribe. So, hindi na kayo nasasabihan na mag-renew. So, kailangan manual. So, alalahanin nyo na lang na every start of the month, mag-subscribe ulit kayo. Tapos I think nagtawag si Gio ng mga volunteers na malapit dun sa school sa Laguna. Thank you, guys. Mga VVIPs din na tayo. Yes. Ayun, yun lang. So, thanks sa ating VVIPs. So, akin, last... Basta boses. Sorry. So, yung akin... Go. So, yung akin... so, Bangkok.
Nitong nag-Bangkok uli ako nito. Bakit ba lagi kang Bangkok? Parang yun yung go-to. Pangalawang Parang beses yung pa lang. Ay, oo nga. Yung madalas ko Vietnam. Yung so yun nga, nag-Bangkok ako nung start nitong month. May nakasabay pa ako na ka-eme flight pa uwi. Talaga? Oo. So kasama ko siya, tapos parang delay na delay yung flight namin nun day. As in yung pa uwi. Nakakatawa nun kasi nakatulog nga ako dahil nga delay yung flight. Pa uwi. Tapos pag-gising ko, lumalapit itong ka-eme na, tapos magpapapicture. Talaga nga naman yung timing, oo. Feeling ko. Bakit delayed? Ha? Delayed na matagal? Well, ano pa nga bang dahilan ng airline na ito? Uy, minsan blessing in disguise yun yung mga nade-delay. Minsan, paano? It happened for a reason. Paano? Yung pagka-delay. Paano Wala. Ang daming ganun na yung parang na-delay. Kunyari, hindi siya nakasakay ng eroplano kasi biglang eroplano magka-crash pala. Bakit hindi pa ngayon? Ito lang iniisip ko kapag nade-delay or biglang nare-rebook, ganyan. Oh. May reason kung bakit hindi natuloy yung yung flight mo. The feeling ko yung reason lang dito medyo inefficient. Ayaw talaga. Burnt toast theory. Sige, yung burnt toast theory? Ano yun? Ang hirap. Burnt toast. Burnt toast theory is a mindset and parable that suggests that minor time-consuming inconveniences such as burning and remaking toast before traveling to work would avoid greater harm or lead to other positive outcomes. Hindi naman yan applicable dito sa Pilipinas kasi yung pagtotoast hindi naman yung ginagawa dito sa Pilipinas. Kumakain nga tayo ng toasted bread. Gagawa ka ng itlog, tapos yung mga balat-balat ng itlog napunta dun sa ganun. Bakit mo gusto mo parang balat ng itlog theory. Paano mas maganda yun? Ganda pang Pinoy. Balat ng itlog theory. Nestle cream. Okay, go. Ano mas kwento mo? Go. Ayun, sa pangalawang beses ko pala pangalawang beses pa lang ako nag-Bangkok. Yung first ay this year lang din pala. Yung first Bangkok ko, this year lang din nung nag-Songkran. Saktong Songkran. Nakakaloka yung Songkran kasi meron silang train na maganda, 'di ba, sa Bangkok. Maayos yung nila dun yung MRT. Tapos nung panahon na yun, dahil nga Songkran, so yung mga sumasakay sa loob ng tren, mga basa. Tapos ang baho ng tren. Kasi amoy kulob. Amoy kulob. Sino lang yung mabaho, hindi ka talaga kasama. Hindi ako nakibasa. Para saan pa nag-Songkran ka, te? Kung hindi ka naman nakibasa, arte-arte talaga nito. Ayoko nababasa kasi baka dumami ako. Ako visit. Tapos this year, yung pinunta mo? Ang pinunta, kasi nung first kong punta, na ako, mga turista things, mga museum, ganyan. Doon nag-museum pa rin naman ako this time. Pero mas ang ginawa ko na ngayon, na lang, kain. Shopping. Nakita ko, nag-leisure projects ka na naman, ha? Kasi naka 70% off sila. Yes. So magkano yun? 5,000? Hindi 4,000? Hindi nga, basta mura. Tsaka nag-mocha ako. Hindi pa nakapag-mocha yung Museum of Contemporary Art. Architecture?
Tama diba? Museum of Contemporary Art. Ang ganda doon. Okay. Napunta mo na rin ba yun? Hindi pa? Hindi ko alam eh. Kung napuntahan ko na. Ayun, yung Ano ba itsura? museum. Puti. Hindi na ako dito. Pero maganda yung laman. Okay. Tsaka may ano doon, may coffee shop sa Mocha na masarap yung mga sinuserve nila na kape. Tapos nagano rin ako, Bangkok Art Culture Center. Bangkok Art and Culture Center. Ay, cultured naman pala. Yes, kasi yung... Kaya ayaw magpabasa. Oo. Kasi yung Bangkok Art Culture, napapaligiran siya ng mga mall. So, yung Siam Paragon, Siam Center, yan. Siam Discovery. Anong favorite ng mga brands na nandun sa Bangkok para ilista namin? Leisure Prod. Kasi napakadamot mo magbigay ng mga binibigyan kita ng mga reko. Yung mga favorite kong pinupuntahan doon, Greyhound original. Greyhound, may Greyhound Cafe dito sa Pilipinas. Tapos, okay. Leisure Projects. Tapos sa Warehouse 30. Di ba Yes. nakapunta ka doon? Yung nung nareko ko? Oo. Yes. Carnival, yan. Ano pa ba? Fly Now. Mga pambabae. Fly Now and Fly Now 3. Fly Now 3 pala. Saan yun? For the third. Diyan sa may sa city mismo. Green Hills. Yung Fly Now kasi, yun yung parang medyo, elegant. Yung Fly Now 3 or Fly Now the third. Yun yung medyo Casual. edgy. Ganun. Pero marami, kasi nga diba, dikit-dikit yung mga mall. Parang mas marami ata silang mall kaysa sa atin eh. Parang doon yung... Parang, diba? oo. Parang yung EDSA nila doon, parang feeling ko nasa 20 yung mga mall, ganyan. Tapos alam mo ba, na yung Siam Paragon, may time pala na siya yung pinakasikat sa Instagram na location. Kasi ang daming nagpi-picture doon, tapos ina-upload sa Instagram. Akala ko dahil madami nagpo-Pokemon Go. Sa Instagram? Sorry. Baka din. Ang sabaw natin. Kaya po ba natin? Parang, I think, guys, walang kwenta to, Living to its name. Living up. Ha? Living up. Bago na ba? So, Nakapag-isip ka na ba? Sinabi ko naman sa'yo, ayaw ng long-term commitment. Nice! Ay, nako! Sa Converge nga natin, wala tayong contact, tapos papafill-upan mo ako niya. Ah, ganon. Babe, nabayaran mo na ba yung kuryente? Oo naman, babe. Yung internet. Oo nga pala. Wala na tayong monthly billing sa Converge. Yun naman pala so tara! Paano kung ayoko na? Paano kung mahirapan tayo dito? Kailangan ko bang ibayad yung buhay ko para matigil lang to? Diba ang ganda? Sa akin, ay nagpunta kami, 8 kami, kasama si Rin, sa Kenya for the Great Migration. And then, bumaklas kami. Baklas! Napakalayo. Bumaklas kami sa Cape Town, sa South Africa. So, dahil wala masyadong nakinig sa geography dati. Hindi namin alam na napakalayo magdulo pala yung Cape Town. Cape Town. Alam ba kung gaano kamahal yung eroplano from Kenya to South Africa? Alam ko, kaya nga nag-back out, di ba? Hindi yung, lang yun. Yung eroplano within Africa. Pero from Kenya to South Africa, alam mo magkano? Magkano? 27,000. US dollars? JB, hindi naman! Sabi mo kasi napakamahal. So, akala ko... Ang mahal ng GP.
supposedly, pag Oo supposedly, di ba? Pag kunyari within Europe, pag lumilipat-lipat ka, 2,000, alam mo, ang hirap mo minsan na partner. Siyempre, banter. Siyempre, meron $27,000. Malay ko ba? 1,000,000. Yun. 1,000,000. Sobrang mahal. Wala na kami magawa kasi nakaplan na. Tapos parang yung nabili na tickets ay Kenya, Clark to Kenya, and then Cape Town to Clark. Tapos ganun pala kalayo. Dalawang country lang ba yung punta nyo? Dalawa lang. Akala ko may Zimbabwe din. Sina Yosh yun. Sila lang yun. Hindi na sila sumama sa Cape Town. Isa talaga sa mga super gusto kong puntahan, makita yung Great Migration. So yung Great Migration, guys, ito yung pag-migrate. Ng mga nurse. The Great Migration. Pag-migration ng mga nurse. Papunta sa US, sa Canada. Yan. Kasi wala talagang makain dito. Walang makain dito. So, ayun, millions sila talagang dumadaan sila ng river. Tumatakbo yung mga nurse. Shoot. Lumilipat na. Yan yung Great Migration. Gusto ko yung makita. Tapos habang, sa gitna ng kasi naghahanap sila ng literal na greener pastures. Kasi tagtuyot ba? Tagtuyot ba nung Seryoso tanong mo na. Ito na. Kasi naman, hindi nerd So yung Great Migration, ito yung millions of wildebeest, gazelles, and zebras yung lumilipat from Tanzania, from Serengeti, Tanzania to Kenya, to Masai Mara, Kenya. And then, tuwing August yun, tapos later, babalik ulit sila. So, yun yung Great Migration. Pero yung Nat Geo levels na migration. Tapos, yung parang National Geographic, na nakikita lang natin dati sa National Geographic. Nakakainis sabi ni Virgin, Serengeti, di ba yun yung province ni Monica kayo? Maraming tuna doon. Ay, hindi, Jensen pala yun. Okay. Jensen. Anyway, millions yun, tapos in batches sila. So, tuwing August, parang sabi, July to August yung parang peak ba? Oo. Yung peak. Yung wildebeest, kung hindi nyo natatanong guys, charot. Yung wildebeest, ito yung kung saan nahulog si Mufasa nung hindi siya hinawakan ni Scar. So, wildebeest migration yun. Pero stampede stampede levels, tumatakbo sila. Kasi ginugulo sila ng mga hyena. Alam mo, parang hindi magandang yun yung example mo ng mga wildebeest. Kasi parang sinasabi mong pumatay sila ng lion. Hindi sila pumatay ng lion. Ang pumatay kay Mufasa ay si Scar. Nagkataon lang na alam mo, historical revisionist ka talaga, JP. Historical revisionist ka. Kung nanonood ka ng teleserye, si Scar. Pero alam mo, actually, before nito, hindi ko talaga alam kung ano itsura ng wildebeest. At alam mo ba, yung wildebeest ay isa sa 5 ugliest animals in the safari. Ay, grabe ka naman sa kanila. Oo, sila nagsabi lang. So, wildebeest, hyena. Yung hyena, I agree. Hyena, vulture, warthog. Warthog si Pumba. Bakit siya naging ugly? Ang cute kaya ni Pumba. Hindi ako tinanong. Sorry wala ako dito. Hyena, vulture, warthog, wildebeest. Sino gumawa ng list niya niyan? That's so wrong. Hindi ko alam. Kapag yung panglima, alam mo yung panglima? Pag di mo mahanap, JP, yung panglima na ugliest animal. Ano? Sige. Nakikita mo yun? Ang gumawa ba niyan, ang pinaka. Yung number 5, Up for debate pa. Marabou stock. Check
check nyo. I think yung ano naman namin, yung bida-bida naming editor, lalagyan naman ito yung pictures. Yung Merabu stock, ano siya, parang meron siyang goiter. Or parang, actually, ano pa nga yung goiter eh. Check nyo yung check nyo yung itsura. Hindi goiter. Actually, parang parang balls. Parang balls. Bakit ko ba yan yung sinabi? So anyway, yung wildebeest, yung migration nila, yun yung parang yun yung story of the Noche Buena. Yung paglipat nga nila. At this time, sila, from Kenya to Tanzania. Tapos yung aabangan nyo, yung pag cross nila ng Mara River. Tapos kasi dun sa Mara River, kasi nga medyo tatanga-tanga tong mga wildebeest. Alam naman nila may crocodile. Matawid pa rin. So may nakakain ng crocodile. May nakita kayo? Aftermath. Medyo malas kami kasi yung pagpunta namin, nangyari yata yung crossing the day before tsaka the day after. Kasi in batches sila eh. Hindi sila naman isang buong Saan sila dumaan? Crossing ibabaw? Ilalim? Cubao ilalim. Ay, traffic yun. Kasi nag-try sila mag-energy. yung mga nurse ba to? Nurse yan. Pero bakit bakit Kenya yung isa sa mga dream destination mo? Dahil nga sa Great Migration. Hindi ko naman alam na Kenya yan eh. Yung Masai Mara, nandun naman din yung lahat ng animals all throughout the year. Kaya lang August, kasi dun nga yung Great Migration. Tapos, sa mga nakikinig sa atin na ka-eme na merong mga kids, parang feeling ko, matutuwa yung mga kids dun. Kasi parang talaga siya eh. Parang straight out of a storybook yung yung mga animals. Yung hot air balloon, sa Kenya yon? Oo, sa Kenya yon. Parang part din siya ng pwede mong i-add on na part ng buong tour. Yung ginawa namin 6 days. Merong mga 8 days, 10 days, 9 days, pero feeling ko sapat na sapat yung 6 days. Kasi yung sa 6 days na yon, 2 days nun, nagta-travel lang kayo. Ang tagtag alam mo ba sa sobrang tagtag, di ako nag-exercise, di ba? Wala naman kaming lakad kasi nasa biyahe lang kami. May nakaka 10,000 steps ako. Bakit? Kasi pumapadya ka habang nagaan? Hindi, kasi gumagano yung coaching. Sobrang as in magsasalita yung Apple or bibigyan ako ng note nung Apple Watch. Looks like you're working out. Ito, better yung safari kung as a group nyo gagawin. Yung sa amin, 8 kami, tapos 2 kotse. So, 2 groups. Pero actually, pwede naman kami mag-1 kotse lang. Mas mura kasi yun. Pero yung ginastos namin, for the whole tour full boarding to, hotel, all meals, breakfast, lunch, dinner. O, di ba? Ang dami ko, hinihintay mo. Ang tagal. For 6 days, di ba? For 6 days. For 6 days, 2 cars, 8 people kami, 90K per person. 9 times 8, 72,000. 720,000. Ay, tama. Hindi ko naman babayaran yung iba. Pero 90K per person. Yung lahat. Bakit magagawa ka ba ng tour group? Kasi hindi ako nakasama this time. Pero yun, kung isang lang kami, kung kunyari 4 lang kami, isang kotse lang kami, 80K lang. Parang carry lang din kasi kung 10K lang naman yung difference. Oo, yun. Tapos, yung hot air balloon was 26,000 yata. 26,000. Per person? Per person. Hindi siya per basket. Per person. So, lang yun Kenya lang. Iba pa yung nag-Cape Town kami. So, I think, yung ganon. Tapos, siguro yung airfare. Depende kung gaano kayo ka-crammer bumili. Kasi, nung mga 4 months before, kaya ng mga 60K per person. Yung Clark to Kenya. Round trip na yun Clark to Kenya. Check nyo lagi guys kung saan mas mura. Kasi yung sa akin mas mura ng bonggang-bongga nung via Clark yung Qatar ko. Mas mura siya ng 15 to 20K. Pero minsan mas mura din talaga sa NAIA. So yun, so ibig sabihin yung Africa, yung safari na Kenya, kaya siya, abot kamay siya. Kasi parang dati akala natin parang sobrang mahal. Yung tour namin guys ay hindi siya luxury. Meron kasing luxury. As in, yung super ganda ng hotel,
Tapos hindi kayo sa matagtag na kotse sasakay kasi naka-airlift kayo. So kung maarte kayo, edi go nyo yun. Yung mga ganun, I think nasa 300k per person. From 90k to 300k. 300k. Minsan 500k per person. Minsan 1 million per person. Pero yun yung naka-airlift ka. Yung sa amin kasi parang 5 hours yung travel ni. Yung 6 days ng ng Kenya, pwede siya maging 4 days lang kasi hindi kayo magta-travel ng 2 days. Yun. Tapos ang mangyayari kasi ang tawag doon game drive. Parang pupunta lang kayo ng isang park. So kanya Amboseli Park, Masai Mare Park. Tapos nakasalalay talaga dun sa driver nyo kung ano-ano yung makikita nyo. Okay na mga may tour guide hayop. na kasama, wala? O yung driver May tour guide. Yun. Yung kung sino yung driver nyo. So, siya yung lalapit. Siya yung maghahanap. Kunyari, ang kulang nyo na lang. Kasi merong Big 5 eh. Big 5 na hanapin nyo. yung hindi madalas makita. So, I think lion, cheetah, leopard, rhino, water buffalo, yes. Yun yung tawag Big 5. Hindi na part yung Big 5, hindi na part yung elephant ang Big 5 kasi actually yung elephant, parang day 1 pa lang magsasawa ka na kasi sobrang daming elephant. Iba't iba, baby elephant, big elephant. Nahanap namin yung 5. Ang hindi lang namin nga na ay yung pag-cross nila ng Masa River. Yung Great Migration. Tapos ang sabi nung nakita namin Great Migration, parang hindi crossing the Masa River. As in, grabe, ganda nung site. As in, sila? Mababait na naglalakad, gano'n. Akala ko Tapos, hindi sila tumatakbo. Sa Lion King sila tumatakbo. Kasi nga, inano sila ng mga hyena. Oo. Tapos ang mangyayari, parang checklist nyo yun eh. So parang gagawin nung driver nyo, gagawin niya talaga lahat para makita nyo yun. Kaya yung iba, ang ginagawa nila, nag-stay sila overnight doon sa park. Overnight? May malapit na mga lodges. Para hindi na sila mag-travel ng matagal. Tapos kasi sa umaga yung yung mga kumakain sila, kinakain nila yung isa't isa. Kinakain ng lion yung mga zebra, ganun. Ang sabi nung namin, drivers namin, natuwa sila sa amin ng mga Pinoy kasi syempre friends, magkakaibigan kami. So parang chika lang kami ng chika. Pero yung iba daw ng mga tourists, nagrereklamo. Parang sobrang aning na aning, parang yung lunch nila 30 minutes lang, di sila para afternoon, tara na, hanapin na natin, ganyan. Kami, syempre tawanan yung lunch namin 1 hour, ganyan, ayaw para gusto pa namin magchikahan kahit pwede naman magchikahan pa kami sa pagdating ng Maynila. Hindi kami masyadong nang may pressure. So sabi nung bihira daw yun na mahanap yung Big 5 sa Kenya na safari. Tapos sabi nila, feeling nila minsan kung sino pa yung hindi masyadong nagmamadali, yun yung nahahanap yung lahat. Tapos kung sino pa yung na may pressure, sila yung kapag hindi. So kapag hindi mo nakita yung Big 5, parang uulit kayo kinabukasan, parang ganun. Oo, hanap lang kayo ng hanap. Parang hanapin nyo lang ng hahanapin hanggang mapuno nyo yung Big 5. Pero kami nga, nahanap namin. Kasi yung nangyayari, parang nagtutulungan sila eh. Sinasabi nila sa isa't isa, uy, there's a leopard there. Ay, yung mga drivers. So, okay, pupunta kayo dun. Yung mga driver, nagtutulungan sila. Ay, parang so, yung sa Iceland, di ba? Yung Northern Lights. Oo, Aurora Borealis. Tama, sinasabi nila lang kung saan. Tsaka kapag hindi mo nakita the first night, pwede mong ulitin the next night. Tapos yun, pag hindi mo nakita, di ba may may refund? May refund, Refund, yung sa ito, wala. Walang refund. Ay, walang refund. walang refund. Kasi gagawin na nyo naman lahat eh. Oo, at least nakita namin yung 5. Nakakatuwa. In fairness, very, very happy naman. Pero yun nga, feeling ko mag-e-enjoy pag kids. Kasi nga, di ba, hindi naman lahat nakakakita ng lion in real life. Sa Manila Zoo lang. Ng wildebeest in real life. Oo, tapos pa. Kaya magigets mo, sobrang laki ng sobrang laki ng mga parks. Nung Amboseli, ng Masai Mara, thousands of hectares sila. So malalaman mo kung bakit hindi ethical na ikulong ang mga animals na yun unless sanctuary sa mga zoo. Sila parang pag nandun, hindi din iniistorbo ng mga caretakers ang circle of life. Unless endangered species yung yung hayop. Pero
For example, nakita nila parang isang lion kinakain ng baby zebra, hindi sila nangingialam kasi circle of life yun. Or for example, may rumble ng mga lion. Iba't ibang clan ng mga lions. Hindi nila papakain kasi circle of life nga. Walang iistorbo doon. Tayo, kumbaga yung mga tao yung dayo. Tapos meron pa nga nangyari doon na parang, muntik na kami na aksidente, Mi. Bakit? Muntik na kami na aksidente. As in, nagda-drive kami. Tapos, yung hood nung kotse namin, biglang gumanon sa windshield. So, natakpan yung windshield namin. Wala na nakikita yung driver. Two-way yun. Sobrang bilis ng Tapos mga truck yung nandito sa gilid. As in, napupunta na kami sa kabilang lane. Tapos yun pala yung hindi totoo yung kapag feeling umamatay ka na magpa-flash sa Anong nangyari? In fairness, ang kalma namin, hindi namin sinigawan yung driver na, Kuya, wait! Hindi kuya stop the car? Hindi kuya. Parang siguro 3 to 5 seconds na, ang nasa isip ko na lang, sabi ko, ay, eto na. Maupo lang ako dito eh. Sabi ko, ay, eto na yun. Sabi ko, buti na nagbayad ako ng insurance. So, siguro yung headline bukas, 3 magkakaibigan. Patay. Ang isa sa kanila 411. It's the circle of life package daw. Tapos walang i-istorba sa circle of life. Yun lang. Parang walang tutulong sa inyo. Ay, may na-disgrasya. Pero yun, marirecommend ko yung Kenya Great Migration Experience. Tapos i-push nyo na August. Pero I think, yun nga, syempre pag Kenya to Tanzania, syempre pabalik sila, di ba? I think February yata yun. Matagal din sila So magbabakasyon. kaya nag-sabbatical. Sabbatical yung mga nurse. Oo, yung mga nurse. So. O sila nung doon sa hot air balloon, di ba? Pinakenya nyo yung Oo. Yung driver. Pinasigaw namin. I'm sure ilalagay naman dito ni yun. Hindi akin, hindi iyo. Kanino? Kenya! Ayun, okay. Ikaw pa. Ikaw. Yung next ko, so nitong weekend, nagpunta kaming Jiangnan. Yung hot pot. Ito lang yung destination ko. The great hot pot. Oy, the best yung Jiangnan. Na-try mo na ba yung Jiangnan, te? Hindi kasi laging pila, Mi. Kailan ba yung hype niyan? Ewan ko. Kasi masarap siya. Masarap talaga yung yung sa may Makati na. Nakatawa ako sa Jiangnan. Alam mo, tatapat ko sa Kenya, wala akong pantapat sa Jiangnan. Pero yon, I think isa yun sa mga dream destination ko na na-fulfill ko. Yung Jiangnan. Ano yung Big Five? Ano yung Big Five sa Jiangnan? Lobster ball. Lobster ball. Fish roe. Itlog ng pugo. Pork belly and US beef. Tapos, ang i-order nyo na sauce, na soup ay mushroom soup. Tsaka yung medyo mild spicy. That's the best. Talagang seryoso ko. Punta kayo guys sa IG ko at nakaluwag-luwag. Nandiyan ko nilalagay iba mga travel ko na hindi ko nilalagay sa main account ko kasi sobrang daldal ko. Ipopost ko lahat sa... Pero, nire-repost niya sa IG story doon sa main. Ganun talaga siya. Hindi ko makayang hindi i-share. So the next ano ba next travel mo? So next month, itatry naman namin yung isang branch sa Banawe ng Java. Kasi ikaw may Canada ka next month. Oo, pero ano naman yun? Hindi naman yun bakasyon. Tapos Malta. Malta, Malta, November. Malta kami for the shoot
ng pelikula ni JP. The Marvin Jolina comeback. Thank you guys. Thank you Gio sa sa pag-stream nito sa Discord. Yes, thank you. At thank you again sa nag-boost ng channel natin. Gio, Butch, Ellie, Haku, Iza, Janie, Jovi, Matt, and Neko. Thank you guys. Tsaka yung mga nagbigay ng gifts pala nung nag-premiere tayo ng mga nakaraan. Thank you sa pagbibigay ng gifts sa pag nag-premiere kami. Every 8 p.m., Monday and Thursday sa YouTube. Yes, ito sina Ray, Adorable PH, Elmer Gasper, Janine. Lagi yun. Lagi si Adorable PH. Si Janine, si Rickian. Love it. Thank you guys. We appreciate it. Ayan, so sa mga brands dyan, baka naman you like to partner with us, PAL, Cebu Pacific, pwede na kaming umalis uli. Baka naman you like to partner with Air us. Asia. Yes, Air Asia, Singapore Airlines. Ayun, Vietnam Airlines, baka naman you like to partner with us. Feel free to email us at ang walangkwentangpodcast@gmail.com. And if you like this channel, please click the follow button, subscribe pala. Subscribe na sa Ang Walang Kwentang channel. Maraming salamat sa mga nag-subscribe na. Thank you guys. At sa pagbibigay lagi ng gifts. At pagsabay sa amin, madalas kasama kami sa premiere. Yes. Sa chat, nakikipag-chat kami ni JP every Monday and Thursday, 8 p.m. sa YouTube. Tapos every Thursday, 8 p.m. kami sa Spotify. So, yung Thursday episodes namin, exclusive yan sa YouTube. Yes. So, abangan nyo yung mga susunod namin na mga guesting, si Ai Segura, Cup of Joe, and Janela. Janela Salvador, yes. Ayun lang. Okay, bye guys. Bye-bye.